Ang bulaklak, kay ganda at bango talaga. Tuwing buwan ng Pebrero, kaliwat ka na naman ang bulaklak na makikita. Pero ang bulaklak na madalas palamuti o pangregalo, may ibang gamit pa pala. Maging swerte sa negosyo at pag-iimik gamit ang mahiwagang bulaklak ng kawayan. Ang kinikita ko dati, siguro mga 500 up to 700. Minsan nakaka 1,000, pero ngayon, 2,000 hanggang 4,000 na per day. At kapag po ito ininom ko, nakakaramdam po ng bighani ang titingin po sa akin. Ang bonggang-bonggang food trip gawa sa bonggabilya. Para po siyang lasang potato chips. Ang aking pagbisita naman sa isang espesyal na kaibigan. Ini-imagine mo na lang na siya ay free from pain kung nasaan man sila ngayon, di ba? Masakit lang siyempre dahil hindi mo na sila kasama. Pero pag-iisipin mo na mas maano yung buhay nila, baka mas ma-okay sila ngayon. Tapos may angel ka na. Let's know more about bulaklak. Lokal, Sampaguita. Nangyayari ito pag summer. Santa Cruzan. Sunburn. Hindi nga, sunburn eh. Blackburn. Santan. I wonder ano-ano ang nakakabilib na gamit ng bulaklak. Negosyo o love life? Huwag ka nang mamili dahil pwede naman daw both. Pero ang sekreto raw dyan, hindi basta-bastang bulaklak kundi bulaklak ng kawayan. Sa probinsya ng Calapan City, Oriental Mindoro, isang manggagamot o albularyo ang kilala sa paggamit nito. Kasing tibay raw kasi ng kawayan ang epekto. Ang bulaklak ng kawayan ay epektibo yan una sa may paniniwala. Doon yan bumibisa at sumasama yung gabay ng bulaklak ng kawayan. Bata pa lang si Yel nang mamulat siya sa mundo ng panggagamot. Simula pagkabata kasi mga magulang ko o lolo ay marunong po sa mga ganyang pamamaraan, mga pagtatawas. Hanggang tumuntong sa edad na 18, si Yel niyakap na ito bilang trabaho at ang madalas nga raw hingi ng kanyang mga parokyano ang maswerteng bulaklak ng kawayan. Sa puno kasi sa likod bahay nila Yel, may kawayan na namumulaklak. Pinakamagandang pagkuha ng bulaklak ng kawayan ay unang Biyernes ng buwan. Kasi sa aming mga antingero, gamatero o albularyo, ang unang Biyernes ang isa sa parang pinaniniwalaan namin na maayos na araw para sa pagkuha ng mga gamit. Ang bulaklak nito pinapatuyo at saka ginagawa ng orasyon para mas maging epektibo. Ang isang araw sa sinuwerte, si John. Noon po, malit po ang aking kinikita. Hindi pa po ako maka 1,000. Hirap na hirap ako. Ngayon po, simula po nung nagkaroon ako ng pampanswerte na ngayon, hindi lang po 1,000 kada araw kinikita ko, tumataas pa po. Matagal na raw tindero ng kung ano-ano si John. Ang pagtitinda ng bulaklak at merienda, pinasok na niya. Ang dahilan daw ng kanyang pagsisikap. May pamilya na rin ako, may binubuhay na rin ako. At the same time, kailangan ko na rin magpatayo ng bahay para magkaroon na kami ng sariling bahay. Pero minsan, hindi raw sapat ang diskarte lang. Minsan, kailangan na raw samahan ng pampaswerte. Bale, nakilala ko rin po siya sa pagbablog niya. And napanood ko, nag-comment ako. Doon ko napag-alaman na yun nga na meron siyang bulaklak ng kawayan. Nagdadalawang isip pa ako na parang ano to? Para saan to? Ngayon, nung sinabi niya sa akin kung paano gamitin, edi sinubukan ko. Nung nalaman ko po na pampaswerte pala, nagtuloy-tuloy po yung aking business. Ang bulaklak na nakalagay sa bote na may langis at orasyon, lagi raw dala-dala ni John. Nung nailagay ko na sa bag, na bitbit ko na palagi, ayun, parang lagi ako pinupuntahan ng mga customer. Kumbaga, parang pampaakit na rin sa mga tao. Kaya naman kung dati ang kita niya kada araw ay hindi lalampas ng 1,000 piso, ngayon aabot na raw ng 4,000 pesos kada araw ang kinikita niya. Naniniwala ko kasi
subok ko na eh. Kaya hindi ko na bibitawan. Kung hindi pa rin daw kayo naniniwala sa kakayahan ng bulaklak, ang ka-wonder natin na si Brian, bulaklak ng kawayan ang ginamit para ma-inlove sa kanya. Si Tef. Kaibigan po ako na gustong gusto ko po, pero kaibigan lang po yung turing sa akin. Noong una po kasi hindi ko po talaga siya pinansin. Hindi ko siya type, ganyan. Tapos medyo iritado po kasi ako pag nakikita ko po siya. Lagi niya po ako sinusundan kung saan man po magpunta, tapos laging nakasulyap sa akin kada dadaan po. Dahil hindi rin ume-effect ang strategy ni Brian, ang kanya next move. Si Sir Yel po ay kilalang manggagamot po dito po sa barangay namin. Agad ko po siyang pinuntahan para po humingi po ng tulong sa kanya. Itinuro po sa akin yung paglagay po sa tubig inumin. At kapag po ito ininom ko, ay makakaramdam po ng bighani ang titingin po sa akin. Naging epektibo naman kaya ang ginawa na ito ni Brian? Noong December 25 po, niyakag nga po ako nung gumala. Tapos doon ko po naramdaman na nagkaroon po talaga ako ng feeling sa kanya. Tapos umamin po ako sa kanya. Sobrang sweet po, as in po. Napaka-rare po kasi makahanap ng ganun lalaki. Aba, ang bulaklak mukhang epektibo Pero nang nalaman ni Tiffany ang tungkol sa bulaklak ng kawayan, ang kanilang relasyon muntik na raw matuyot. Natakot po ako nung una kasi hindi po ako familiar dun sa mga bagay na yon. Siyempre, baka po may mangyari sa akin masama. Pero si Brian, pinatunayan sa kanya na higit sa bulaklak ng kawayan ang kanyang pagmamahal. Nakadepende naman po yun sa effort po niya. Kasi yung para sa akin po, hindi lang po dahil sa bulaklak na nagkagusto po ako sa kanya, kundi natural lang po talaga na feelings po talaga. Kaya ang dalawa, happily in a relationship for almost 1 year na. Sobra po. Sobrang mahal na mahal ko po siya. Hindi lang po dahil lang po sa bulaklak, kundi sa mismong sa kanya na po. Ayon sa anthropologist na si Professor Sarina Prieto, ang paniniwala sa swerte ng kawayan, konektado sa proseso ng pamumulaklak nito. May mga bamboo tayo dito sa Pilipinas na namumunga siya ng after 120 years pa. So, ganun katagal. So, the fact na matagal, so very rare ang experience and phenomenon niya. So, kaya siguro, or marami ang naniniwala pa rin na kakabit ng pagbunga nito, na makita mo siya in your lifetime, di ba? Swerte siya. Ang paniniwala raw sa swerte, parte na rin ng ating kultura. Nata-transfer siya through word of mouth. So, hindi siya namamatay. So, hanggang ngayon, magandang indication siya, no? Na napapanatili ang ganitong practice. Para kina Yel, John, Brian at Tef, wala raw masamang kumapit sa swerteng hatid ng bulaklak ng kawayan. Sabi nga, #manifest lang. Kung may gusto ka, dapat iyo ring pagsikapan. Hanap mo ba ay kakaibang food trip? Paano kung ang nakasanayang pika-pika? Gawa pala sa bulaklak ng bougainvillea. Totoo ba? Ang bougainvillea, glabra o puno ng bougainvillea, madalas makita sa mga bakuran. Sa ganda at kulay nga nito, ang tawag nga rito, cherry blossom ng Pilipinas. Pero alam niyo ba mga ka-wonder, na ang makukulay na petals na ating nakikita, hindi pala ang mismong bulaklak ng bougainvillea? Yung nakikita nyo sa bougainvillea na makukulay na parte nun, na iba-ibang kulay, ang tawag doon ay bracts. So, hindi siya yung totoong flower. Siya yung nasa ilalim na parang leaf-like na mukha siyang petals, pero hindi. Ang totoong flower ng bougainvillea is yung maliliit na nakita nyo nasa loob, na actually nasa dulo ng flower, na hindi masyadong gaanong attractive. Doon dumadapo yung mga pollinator. Isa nga sa nahilig magtanim nito ang ka-wonder nating si Josie. 2020 nang umpisahan niya ang pagtatanim ng bougainvillea.
Dahil mahilig nga po sa halaman yung nanay ko, nung bata po ako, hindi pa po ako nagtatanim. Pero nung mga nag-edad na po ako ng 40, doon ko po na-realize na maganda pala yung maraming tanim na bugis. Kaya sabi po nila, naman ako sa nanay ko. Mula sa paisa-isang halaman sa kasalukuyan, meron na siya mahigit 700 na bougainvillea sa kanyang bakuran. May puti, dilaw, orange, violet, at syempre pink. Pero alam niyo ba mga ka-wonder, ang pagtatanim ng bougainvillea, hindi lang simpleng libangan para kay Josie. Ito raw ang naging sandalan niya sa gitna ng pagsubok. Sumali po ako noon sa isang networking company. Nag-invest po kami ng medyo mahalaga na ibigay ko po yung pampaaral sa mga anak ko po. Na-depress po ako hanggang sa yung bulaklak po talaga yung nagbigay sa akin ng yung parang kasiyahan o kaya ay nalimutan ko unti-unti po yung sakit at yung lungkot ng nawala po na pampaaral ko sana sa mga anak ko. Ang kanyang bougainvillea journey, ipinopost na rin ni Josie sa social media. Wala sa pagtanim, pagbenta, na iluluto para po kainin, hanggang sa pagkain ng bougainvillea. Isa sa mga nadiskubre niya ang bougainvillea, pwede palang maging merienda at gawing chips. Sa paggawa ng bougainvillea chips, paghahaluin lang ang cornstarch at itlog na siya magiging coating sa ating bougainvillea. At iprito hanggang maging golden brown. Mga ka-wonder, kain na ng bougainvillea chips. Bongga rin kaya ang lasa ng bougainvillea? Masarap po siya, lasang chichirya. Masarap po siya at saka crunchy. Para po siyang lasang potato chips. Okay siya. Masarap naman siya. Sakto lang din yung lasa. Hindi naman maalat. Para siyang chicharong baboy. Pero teka, ang bougainvillea, hindi lang daw pang merienda, pang ulam din. Kaya naman, Josie, ituro mo naman sa amin ang pambatong ulam ng mga taga-Pangasinan, ang dinengdeng na may bougainvillea. Hello mga ka-wonder! Tatanga aldaw kit isuro kayo nga agluto iti dinengdeng nga kadwana iti sabong nga mulak nga bougainvillea. Kamote. Sa pagluto ng dinengdeng, unang ilalagay ang kamote at patani. Kailangan tayo pa nga paburakan na apo di danom sa tayo ito ikabil da ito'y bagoong na. Kapag kumukulo na, sunod namang ilalagay ang talong, ang palaya, bataw at alukon. Ikabil tayo ng datan apo, dato'y pinakabida, iti luto tayo. Ato'y bougainvillea kay parabaw tayo iti dinengdeng. Mga ka-wonder, naluton apo, dahil ito'y dinengdeng tayo nga dati bougainvillea na. Alam mo, ano ba yan? Medyo maanghang siya. Bougainvillea, kinakain na pala ngayon. Uy, ngayon ko lang nakita pero masarap. Masarap, lasang panggalatok yung luto nila, dinengdeng. Oo, di ba yung sa puno? Pwede na palang gulayin. Ay, ang galing. Masarap nga. Pero I wonder, ligtas nga bang kainin ang bougainvillea? Generally po, hindi naman toxin yung bougainvillea. So, pwede siyang i-consume as long as prepared siya properly. Kaya naman mga ka-wonder, tingin-tingin sa paligid at ugaliing manaliksik dahil who knows, gaya ng bougainvillea, ang inakala nating simpleng palamuti sa ating bakuran,
mapapakinabangan bilang lamang tiyan. Mamamatay na siya. Sabi ko sa kanya, anak, harap ka na. Okay na si mama. Tanggap ko na. Ang bulaklak hindi lang palumuti kundi simbolo ng pagmamahal. Abangan ang isang nakakaantig na kwento sa pagbabalik ng I Wonder. Kapag may mga espesyal na okasyon, matik may pa-flowers. Pero ang mga naggagandahang bulaklak, iniaalay rin natin sa ating mga namayapang mahal sa buhay. Ang mga tradisyong ito saan ba nagsimula? Ayon sa mga pag-aaral, ginagamit ang bulaklak sa iba't ibang paraan simula pa noong sinuunang panahon sa Egypt, higit 100,000 taong nakalipas, hanggang naipasa na sa iba't ibang henerasyon. At sa kasalukuyan sa ating bayan, may iba't ibang kahulugan na ang pagbibigay ng bulaklak. Ginagamit ito para ipakita ang pagmamahal, bilang regalo, o pakikisimpatya. Kaya ngayong gabi, samahan niyo ako at ang ka-wonder nating si Gina na bumisita sa isang espesyal na tao sa kanyang buhay. 2012 na nakilala ko sa isang news coverage si Gina. Paano tayo nagkita? Ano po? Yung kapatid mo, in-interview ko? Yes po. Dahil board passer. Nagbaka sakali po ako i-message kayo, humingi po ako ng tulong sa inyo. Hindi ko na po kasi alam kung sino lalapitan ko. Kasi kahit pambili po ng diaper at gatas, talaga hirap kami nung time na yun. So, nung minessage ko po kayo, ora-orada po nag-reply kayo sa akin na okay, papadalang po siya ng gatas. Pero hindi ko na-expect na kayo mismo ang magbibigay sa akin ng gatas. Nung nakita ko po kayo, naka-air kayo sa labas eh. Baka sa unang hirit. Naaalala ko na yun. Okay. Kasi nung nakita yung biskwit. Ang anak ni Gina na si Kyla, na-diagnose ng cerebral palsy o yung sakit na nakakaapekto sa kakayahang gumalaw ng isang tao, pati na sa posture at balanse nito. Kaya naman simulat sa pool, ospital na ang naging tahanan nilang mag-ina. Simpleng may bahay lamang si Gina at construction worker naman ang kanyang asawa. Kaya naman ang mag-asawa, hirap sa pagtataguyod sa mga pangangailangan ni Kyla. Pero sa kabila ng pagsusumikap ng mag-asawa, napunahan ang pangangailangan ni Kyla. Binawian ito ng buhay noong 2016 dahil sa naging komplikasyon sa kanyang kondisyon. Mamamatay na siya. Sabi ko sa kanya, anak, harap ka na. Okay na si mama. Tanggap ko na. Masakit din talaga yung gano'n. Yung parang ginawa mo yung lahat no? Yes. 13 years ko siya ginalaga. Nung unang kasabi ko, hindi ko ata kaya kung kukunin siya. Siyempre, may kutsumundo ko sa kanya mo. Sobrang sakit. Makalipas lang ang ilang buwan, mula nang lumisan si Kyla, sumunod naman ang bunsong anak nila na si Keishana dahil sa sakit nitong global developmental delay. Kahit naging malupit ang tadhana, nanatiling matatag si Gina para sa kanyang pamilya. Ngayon, kumusta kayo? Yung pain, andyan pa rin? Yes po, mama, dito talaga. Hindi, parang panghabang buhay na ata. Sa bagay, kasi dalawang anak mo, tapos magkasunod pa. Yes po. Nagme-message pala kayo sa iPhone. Opo, kasi sabi ko, yung mga taong tumulong sa akin before, gusto kong pasalamat lang, personal. Nung time na yun, hirap talaga ng buhay mo. Oo. Pero ngayon, kumusta na kayo? Ngayon, medyo nakakaraos naman. Baka, kanila, ginaguide ka nila? Yes po. Na angel po talaga angel mo silang yes, dalawa. Oo nga. Isa pa kayo sa naging nakatulong ng malaki kay Kyla nung time na yun. Nung oras na nangangailangan. Kasi naman pagka ganun, pag alam mo lang kung sino talaga yung nangangailangan, di ba? Hindi ko ano yung maliit na tulong na pwede mong magawa, di ba? Malaking bagay na tulong para sa akin. At least nakita ulit tayo. Kaya lang, pero sa isang banda, nga sabi mo nga, ini-imagine mo na lang na siya free from pain kung nasaan man sila ngayon, di ba? Masakit lang siyempre dahil hindi mo na sila kasama. Pero pag iisipin mo na, mas maano yung buhay nila, baka mas ma-okay sila ngayon doon. Ano? Tapos may angel ka na. Yes po. Ang mensahe ni Gina sa kanyang mga anak, sana patuloy silang gabayan at protektahan
kahit sila'y mga anghel na sa kalangitan. Sunburn. Hindi nga, sunburn eh. Blackburn. Daisy! Grabe ang talino ni Mami Sue. Lahat ng yan sa pagbabalik ng I Wonder. Ang challenge sa amin ni Empoy ng ating mga ka-Wonder, i-test ang galing namin sa pagkilala sa mga bulaklak. Pero with a twist, mahuhulaan kaya namin? Makihula na rin mga ka-Wonder! First picture reveal! Sunflower? Sunbathing? Sunburn? Sun patungo. Ano ba? Bulaklak ba yan? Local? Sampaguita? Santa Cruzan? Pag nasa beach ka. Sunburn. Hindi nga, sunburn eh. Blackburn. Pag nasa beach, ang ingitim. Oh, ano shock. ito? Oo nga, sa Sunline. Santan. 1 point Empoy, second flower na. Peace lip. Tulips. Oh! Tulips, lonely people in the world. 1 point for me, third flower naman. Stargazer. Stargazer. Stargazer? Oo, stargazer. May flower ba, no? Oh, yes, Ay, paborito oo ko yun. Ay, totoo ba? Sorry na. Amoy alitangya yan? Hindi. Hindi yan? Ano alitangya? Baho. Aba, mukhang dumadali ha. Next picture please. Car Car show. Dama di kotse. Teka lang ha. Carpet. Carbitis. Car City? Car near city. Car neighbor. Carnation! Oh, galing! Ang galing! Hindi ko naisip yun ha. Car neighbor. Last flower mga ka-Wonder. Skies. Ba, matitingnan niya ulap? Panahon? Cumulus, see? Cumulus nimbus. Teka lang, lutar natin. Ay, may bulaklak. Meron narinig ko yun eh. May kinalaman sa araw? Yes. Daisy! Grabe ang talino ni Mami Sue. Ang final score, Empoy 1 point, Susan 4 points. Basic. Ang bulaklak, malaki ang ambag sa ating pagka-Pilipino. Katulad ng ating national flower, ang sampaguita, na idineklara ni Governor General Frank Murphy noong 1934. Ang bango at kaputian ng sampaguita sumisimbolo sa pagkadalisay at pag-asa. Kung bet mo naman ay more flowers, this is the season for panagbenga o season of blooming sa Baguio City. Wonder, ang mga bulaklak, hindi lang maganda sa paningin, may mga espesyal na gamit din. Importante ang bulaklak para sa mga Pilipino dahil madami siyang sinisimbolo. Pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya mo, sa mga iniibig mo. Pwede rin siyang simbolo ng pakikiramay. Pwede mo rin siyang gawing gift. Hindi siya mawawala sa anumang selebrasyon. Pampaswerte, pangkabuhayan, pati na rin panlaman tiyan. Wow! Maganda na, napapakinabangan pa. Mga ka-Wonder, kung may mga topic ho kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow niyo po kami sa aming social media accounts ng iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano pa magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi alas 8 sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!